So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content. And for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase itong napakasulit na rugged smartphone ngayon ni Itel, ang Itel Power 80. Maganda kaya to? Ito na kaya ang perfect smartphone na hinahanap nyo? Tara, pag-usapan natin. So for today's content mga idol is pag-uusapan natin or i-review natin ng isang na full review na natin na isang smartphone na very interesting, which is the Itel Power 80. So itong smartphone na to ay grabe. So sa kanyang presyo is napakagandang deal. Dahil ang presyo nito when it comes sa online is usually nasa 7 to 8,000 pesos lang po ito, and it is a rugged smartphone. At ang maganda pa dito na nakaka-excite, ang ganda ng mga specifications na ma-offer nito for its price na ganyan lang, 7 to 8,000 pesos. Na mamaya papakita ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo yung mga rason kung bakit isa to sa pinakasulit na pwede nyo ma-purchase ngayon 2026. Yun nga, ang presyo nito is 7 to 8,000 pesos, 4 gig 128. Kung gusto niyo siya makuha ng ganyang presyo, tap mo yung video, may shopping button dito or nandito sa link, yung baba, nasa baba yung link. Mura nyo lang makukuha ang Itel Power 80. Yun nga, 7 to 8,000 pesos dahil meron pa kayong exclusive discount voucher na up to 1 to 2,000 pesos off. So may naghihintay pa sa inyo additional discount voucher. Dito lang yan sa ating video. So again, yung voucher na yun, exclusive lang dito sa ating link. Kaya dito lang kayo bibili nitong Itel Power 80. Kasi yung nilabas sila is a Power 70 na very interesting din na smartphone kasi yung Power 70 naman, napakalaki ng battery, tapos nilagyan pa nila ng charging case. So, parang up to 10,000 mAh battery capacity ang offer na yun. Pero ngayon, medyo ni-level up nila ang Itel Power 80 dahil meron sila mga nilagay pa ng mga specification na pang flagship level dito sa smartphone na to, na mamaya of course is pag-uusapan natin. So, first reason why you should buy the Itel Power 80 is yung ingress protection. So, gumawa ako ng video niyan mga idol at papakita ko dito sa ating montage din na pwede po itong masubmerge sa water. So, ito yung mga smartphone na merong legit na water protection na pwede masubmerge sa water kasi merong mga ibang content creators dyan na nilulublob ang smartphone sa tubig with a lower IP rating, IP64, IP65, IP66, nilulublob nila sa water na which is hindi po nire-recommend. So, nilulublob lang po yan sa water with accidental drop. Yung sobrang saglit lang, few seconds, alis. Yun yung mga valid protection ng IP64, 65, 66 sa mga smartphone na submersion ang pinag-uusapan. Pero dito sa Itel Power 80, pwede po talaga ito masubmerge sa water within 30 minutes with certain dip. So, nakita nyo naman or papayta ko sa inyo na test ko to sa swimming pool. Pero when it comes sa swimming pool kasi since may chlorine to, very, lang din. Saglit nyo lang siya pwedeng i-submerge. So, parang few seconds lang to take underwater shots. Siguro, yan, valid yung mga ganyang protection. Pero, yung legit na 30 minutes yung sasubmerge sa water sa pool, medyo hindi po siya nire-recommend. Kaya, pwede po siya masubmerge under fresh water. Pero sa mga pool, ayan, several times ko na nagtetest sa swimming pool, basta saglit lang naman, lublob alis, pwede siya. Dahil itong si Itel Power 80 mga idol is, yun nga ka-protection niya, ang iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, flagship level po ang kanyang protection with a price tag na pang entry level. So very very interesting na ganito ang ino-offer ni Itel ngayon dito sa Power 80, di ba? And ang maganda pa dito mga idol, ang second reason natin, battery. So since doon sa Power 70, yan ang parang pinaka-main advantage niya. So, syempre, hindi lang nila dito. So, sa battery ay meron tong whopping 7,000 mAh battery capacity. So, sobrang laki for an entry-level smartphone. At yan ang pinaka-favorite ng mga consumers ngayon, ang malaking battery capacity. Syempre, marami tayong ginagawa sa smartphone ngayon. Yung iba, all day hawak yung smartphone, all day nilang kailangan kasi ginagamit sa trabaho. For example, mga delivery riders, motor taxi riders natin, mga online sellers natin, di ba? Kailangan nila ng smartphone to do their job, kumbaga. And when it comes sa mga consumers na
entertainment purpose, gaming, pwede rin naman siya. It can do the job rin naman for gaming, pero syempre for casual gaming lang, hindi mga sobrang heavy games. Pero yun, ang nakakatuwa dito, malaking advantage nito si Itel Power 80 sa mga competitors niya na meron 6,000 or 6,500 mAh battery capacity. Pero may isa lang hihila dito sa battery capacity ng Itel, which is yung kanyang charging rate. It's 18-watt charging rate. So yes, nung 2020, 2022, 2021, 18-watt is fast charging for a 5,000 mAh battery capacity. Pero ngayon, since nag-level up na yung battery capacity, yung 18-watt ay hindi na po fast charging yan. So, siguro mga 2 hours 30 minutes bago full charge yung 7,000 mAh battery capacity neto. So, again, sinasabi ko sa mga ibang review, at least 33 watts ang pinaka-valid when it comes sa fast charging rate sa 7,000 mAh battery capacity. Pero again, kung sa 18 watts, yan ang isang kukunting sa sacrifice dito, mas better na ang 18 watts compare sa mga ibang smartphones na nagbibigay ng 15 watts or 10 watts, di ba? So, okay naman na. And na-try ko rin naman ng i-charge yung Itel Power 80 parang 2 hours 30 minutes or 2 hours bago siya ma-full charge, which is okay naman na sa mga typical na consumers natin na after work, salpak nyo muna, pagpahingayin nyo muna yung smartphone nyo. Third reason, pagka-rugged. Yun yung isang bago sa Itel Power 80 na wala sa Power 70 na dinagdag nga nila dito na sobrang nakaka-interest. Sobrang nakakatuwa. So, it's a rugged smartphone at when it comes sa form factor, ergonomics, ang nipis. Yun yung malupit doon. Ang laki ng battery, rugged siya, pero slim and lightweight siya. Nakakatuwa mga idol yung kumbaga yung ergonomics and form factor neto sa isang rugged. Hindi kayo maniniwalang rugged siya. Ang ganda rin nung bumper niya sa gilid. Pinakita ko rin yan sa unboxing ko na dinadrop ko siya, nagbabounce, di ba? So, meron siyang ganong protection when it comes sa mga drops na which is very, very interesting. At hindi siya mukhang, too bulky. Kasi usually, pag pinakinggan nyo or narinig nyo yung word na rugged, iba inisip is mabigat or mataba. Ito hindi. So, hindi kayo mangangalay gamitin ito at magandang i-recommend ang Itel Power 80 sa mga consumers natin na, yan, mga navigating or delivery purposes ang ginagawa na parating nasa outdoor, lagay sa inyong motorcycle as a navigating tool. Next is yung kanyang screen. 6.78 inches and it is an IPS LCD display with the resolution of HD plus 720p. Ang maganda dito, malaki siya, punch hole at naka 120Hz. Yun yung mga magandang side nung specification ng kanyang display. Pero syempre may konting down part and yun yung resolution. It's HD plus 720p. Pero again, tulad ng sasabi ko rin sa mga ibang review ko, parang nagiging new normal na ulit ang HD plus 720p sa presyo na ganito. Siguro kailangan na natin tanggapin na kailangan nila mag-cost cut ng mga ilan-ilan para ma-achieve yung kumbaga pagiging affordable pa rin since nagtaasan po ang mga presyo ng RAM. So, ang maganda naman dun, mataas yung needs of brightness niya or okay naman yung needs of brightness niya. Kaya kahit na HD plus 720p siya, ma-appreciate nyo pa rin yung display quality niya. Kumbaga, hindi po siya, alam mo yun, yung totally wash out na display. HD plus is still an high definition resolution naman yan, kaya okay na okay pa rin naman yan. At iba, I think, mas piniprefer, nakikita ko sa comment section na piniprefer din nila HD plus 720p kasi mas matipid siya sa battery. Pero yun, syempre dito sa Itel Power 80, malaki naman ang battery nito, kaya expect nyo sa battery performance, hindi naman nakaka-affect yung kanyang resolution naman. So, syempre ako, isa akong consumer na unang target ko rin when buying a smartphone yung meron malaking display. So, dito sa Itel Power 80, appreciate nyo po yung display quality na itong smartphone na to. Next, yung kanyang speaker. So, very interesting din yung speaker na ito. Yan yung pinaka-last reason. Even though it's a single speaker, meron siyang parang volume booster na nakakatulong yan, of course. Malakas siya, hindi siya tunog lata. Parang meron ako na-try dati na meron volume booster. I think Vivo smartphone yun, na meron siya up to 200% volume. Pero ang sakit talaga sa tenga nung naglaro ako. So, yun yung minsan na ako kompromiso pag meron kayong volume booster tapos hindi siya dual your speakers. Medyo malakas at sumasakit sa tenga. Pero dito sa Itel Power 80, surprisingly, even though single speaker siya, maganda naman yung tunog niya at hindi siya masakit sa tenga. Pero syempre, alam niyo naman ang pinagkaiba ng dual sa single. Kaya meron pa rin ako kompromiso dito sa base quality niya. So hindi siya ganun kabuo, pero malakas siya. Kaya yun ang isang advantage din ni Itel Power 80. Syempre yung kanyang speaker malakas even though it's a single speaker. So yun mga idol ang ating 5 reasons why you should purchase the Itel Power 80. Pero i-share ko rin yung chipset na ito. Yung Unisoc T7250 Loads. Okay po ba yung processor na yan? Pwede po ba yan pang araw-araw? Hindi po ba siya mabagal? Literal when it comes sa performance naman ng Unisoc T7250, do the job naman. Maganda naman yung performance sa mga day-to-day tasks. Hindi naman po siya mabagal mag-open ng mga applications and all. Pero syempre when it comes sa gaming
pag solid gamers, I will not recommend this smartphone. Ulitin ko rin sa mga ibang review ko na sinasabi ko, pag gamer kayo, you need to add extra budget na talaga. Siguro, ang pinaka-recommend talaga sa mga gamers or solid gamers natin is mga mid-range category na or top tier mid-range para naman ma-experience nyo talaga yung absolute gaming performance. Pero syempre, when it comes to entry-level smartphones ngayon, medyo parang talamak na ang Unisoc T7250 ngayon. Kaya okay naman siya pang laro. Mga casual games or mga very light lang na games like ML, Honor of Kings, COD pwede rin dito. Genshin, nakapaglaro ko ng Genshin dito pero again, for lowest settings, doon ako nagulat kasi it's Unisoc T7250 pero in fairness, nakaka-handle siya ng Genshin Impact pero sa pinakamababang settings lang and always manage your expectation when playing Genshin Impact or mga heavy games dito. May mga few frame drops talaga or frame drops from cut action. Meron talaga mga frame drops from time to time dahil mababa lang po ang RAM na ma-offer nitong smartphone na to. Okay? So, when it comes sa performance of processor, can do the job naman or all-rounder siya. Hindi naman po siya literal na mabagal. And when it comes sa RAM at ROM, ulitin ko, accept na natin ngayon na talagang 4GB of RAM ay nakikita na natin sa ganito presyo at sobrang parang very rare na ang 6GB of RAM sa presyo na 10,000 pesos today. Dahil ulit sa RAM shortage po yan na nangyayari hanggang 2028 po natin may experience yung mga overpriced smartphones today. Pero let's appreciate yung mga brands na nag-offer pa rin ng mga murang smartphone like Itel na alam nila mataas ang RAM, humuhugot silang konti, nagko-cost cut sila ng konti sa mga ibang specification like dito sa Itel Power 80 is yung display and charging rate. Pero overall specifications nito, kahit papano, ay maganda pa rin. Kaya kung interested kayo sa Itel Power 80, nandito lang yung link niya dito sa ating video. Tap mo yung video, may shopping button dito, mura at bagsak presyo lang mo ko to. At syempre, dito sa ating link, may naghihintay po sa inyo exclusive voucher up to 1,000 to 2,000 pesos off. So happy checkout mga idol. Sana nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayong bumili ng isang napakalupit at napakagandang smartphone ngayon 2026.